Magkita na tayo ah. Oo, buddy. Ano, na-record mo ba yung ano, mga lumalabas sa kayong mga pumapasok? Oo, buddy. Tingnan mo. Oh. Pakinggan mo, buddy. Yan yung truck lumabas. Tapos, may ano dyan, may bubusina dyan. Eh naman yung papasok na Fortuner. Oh, marami yan, buddy. Marami yan. Marami yan. Bakit din mo na-record? Di, dapat, ano, dito sa logbook. Dapat dito mo na-record, sinulat mo. Ikaw mali, buddy. Dapat sinabi mo sa akin, isulat ko sa logbook. Hindi, kaya record dapat sa logbook, hindi sa ano, audio. So, ni-record mo sa audio eh. Sayang. Alright guys, welcome sa Red Hills TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard, no guys. Pag-uusapan natin guys, no, yung tinatawag standard function ng isang security guard. Pero bagong lahat guys, baka magulat kayo, no. Medyo hindi formang security officer, security guard. Kasi nga, ako po ay isa ng retired. Palagi ko pong binubungad yan kasi nga may mga taong nanonood sa mga video ko na nagugulat sila na paano naging officer yan? Yung foreman yan, parang guwa na. So, yun po ang paliwanag ko. Retired na po ako at hindi na po ako active. No? Nagbabahagi po ako ng mga kaalaman ko at mga experiences ko sa trabaho kasi iba-iba pong nadudutihan natin nung aktibo pa tayo. No? So, ako guys ay gumagawa ng mga video para magabayan, mabigyan ng knowledge, especially sa mga gwardiya na isinalang pero walang training. So, yan yung channel ko. Yan channel ko, no? Pindutin nyo yung playlist. Pag napindot nyo yung playlist, yan ang lalabas. Security Guard Matters. Nandiyan yung mga tinatawag na mga senaryo na pwede nyong pakuhaan ng idea, no? At para hindi kayo maligaw, no? Kasi nga, ang pagtrabaho ng security guard ay trabaho na parang madali lang tingnan. Pero hindi nyo alam, yung nasa balikat natin, sobrang bigat. Na may mga security guard na napapahamak, kung hindi nasasawi, ay nakukulong o nakakasuhan. No, kasi nga, hindi sila aware. Tulad ng pag-uusapan natin ngayon guys, ano? Ang standard function ng isang security guard. Doon sa video guys, na panood natin, nakita natin, ano, instead na i-record niya, ginawa niya, ni-record nga niya, pero sa cellphone niya. Tapos sabi ng isang kasama niya, ba't di mo sinabi? Ganito yan guys ang mga kasama natin, ibibigay lang sa atin ang trabaho doon sa mismong duty. Pero yung standard knowledge ng security guard, supposed to be alam na ng lahat yan. Alam na natin lahat, di ba? Yung tulad sa mga radyo, 59, diba? 76, 20, 37, mga ganon. Dapat alam mo na yan kung ikay gwardya. Kaya nga tinatawag training. May training ka, mayroon kang proper information kasi lahat yan ay uniform nating lahat. Nagkakaiba na lang tayo sa company pinagdudutihan natin kasi hindi naman natin kabisado yung kumpanya doon kung ano yung kalakaran doon. But sa standard function ng security guard, standard tinatawag na duties and responsibilities ay dapat alam mo. Kaya nga dyan papasok yung training, no? Hindi responsibilidad ng kasama mo na ituro sa iyo lahat-lahat. Kaya may ibang mga gwardiya ng mga baguhan nagrereklamo sa kasama. Bakit? Ang sabi nila, ang yabang-yabang yan. Palagi ako iniinsulto na ang hina mo naman badi. O kaya, badi niyo ba alam yan? Mga ganun. Kasi nga, baguhan ka man o luma, supposed to be dapat alam mo ang duties mo, function mo, at responsibilities mo. And yung standard na tinatawag na work mo bilang security guard. Tulad ng paglalagbok. Standard yan, guys. Ano sinabi sa video? Ba, hindi mo naman sinabi na isulat ko pala eh. Di ba? Hindi na responsibilidad ng kasama mo na turuan ka
hanggang sa kaduluduluhan ng dapat mong gawin. Kasi supposed to be dapat, once na security guard ka, ikaw ay license. Ikaw ay license, ibig sabihin professional security guard. Parang ganito yan guys ha. Parang driver, no? Kung driver ako. Hindi, ang driver, kapwa ako driver, kunwari, pag ako kasi driver ako, no? Pag nag-a-apply kami ng driver, hindi na tinuturo sa amin ng kapwa namin driver kung paano mag-drive. Kasi pareho kami driver eh. Hindi niya na tinuturo sa akin kung anong diskartihan ng ganito ganon sa pagmamaniho. Hindi. Ang ituturo sa akin ng kapwa ko driver ay yung ruta ng niruruta nila at ang diskarte kung saan si shortcut dahil sila naman ang talagang kumbaga datihan doon sa trabaho. Ako, bago ako. So, ang ituturo sa akin yung diskartihan lang ng mga ruta at mga diskarte nila kung saan sila iikot, ganon, lalo na kung ikaw ay jeep driver o kaya EUV driver, saan ang paradahan, saan ang pilahan. Yun ang ituturo ng driver sa akin. Pero ang hindi niya ituturo sa akin kung paano magkambya, paano magmaniho, hindi niya ituturo tulad ng security guard. Kaso lang guys, may mga security guard na wala talagang training, sinasalang. Wala silang kaalam-alam regarding sa trabaho. Paano mag-proper turnover. Actually guys, sa totoo lang, halos lahat yan, tinuro ko na yan sa mga video ko. Dalawin na lang yun yung channel ko, lahat tinuro yan. Kung ikaw talaga ay wala ka talagang training, wala kang kaalaman, pagtsagaan mo lang halongkatin yung aking channel, nandyan na halos lahat. No? Kasi, nakakabad trip naman talaga na ikaw, gwardiya, ako, kunwari ako, kasama ko, nag-assume ako na na-considered ko na alam mo na ang dapat mong gawin bilang gwardiya. No? Ang ituturo ko lang sa iyo, yung karakteristik ng pinagdudutihan mong kumpanya dahil bago ka. Pero hindi ko ituturo sa iyo paano mag-proper logbook, proper mag-turnover, proper mag-clearing. Di ba? Hindi ganun. Hindi ituturo sa iyo ng kasama mo yan. Kaya pag may kasama kang medyo taklesa, masungit, o kaya suplado, makakatikim ka ng salita. Sasabihan ka pa minsan, bobo mo naman ba di? Ganunin ka. At ikaw naman, ay maghinakit ka. Ang yabang-yabang naman ng ganitong ganun ka kasi natinamaan ka na wala kang alam sa trabahong pinasok mo. Ang problema pa dyan, kung magresulta ng tinatawag na bulilyaso, ano sasabihin? Kunwari, ako yung pinalitan mo, ikaw, pre, okay na tayo, okay na, ikaw naman, okay na pre. Tapos, may bulilyaso siya. Ngayon, ako, nag-iingat ako sa trabaho ko. Nabulilyaso ka. Ang sasabihin sa akin, ano sasabihin sa akin? Hindi mo ba tinuruan yan? Alam mo namang bago yan. Gaganunin yung tulad ako na datihan. So, nadamay ako sa bulilyaso mo. Sasabihin ko, ma'am, sinabi ko naman po sa kanya. Hindi naman kasi alam ng mga kumpanya na sinalang yung security guard niya yan nang walang alam sa trabaho. 'Di ba? Wala siyang alam sa standard procedure ng mga trabaho ng security guard. Tulad ng paghingi ng tinatawag na proper gate pass. O kaya how to handle na conversation with mayabang na tao. Mayabang na kliyente, mapagmata, matapobre na kliyente. Dahil hindi ka proper train at how to implement maximum tolerance, eto na, nakipagtalo ka na sa kliyente, nakipagsagutan ka na. Kasi hindi mo alam yung i-handle yung proper na conversation sa kliyente, no? Especially sa mga empleyado, no? Kung ano mga option na gagawin mo sa trabaho mo, tulad yan. Ang manager, hindi naman natin pwedeng, kunwari, sa isang section kasi, sa government tayo
sa isang section, section by section yan. Section by section, bawat section guys ay may manager, may head department. So mga may position yan. Ngayon, yung mga yan, may mga angas yan. No? May mga angas yan. Ngayon, bigla-bigla silang mag-pull out ng mga items. Ngayon, mamahalin yung items. Kasi kabisado ko ang mga ugali ng mga empleyado eh. Nagkakalimutan kunwari, at pag hindi na monitor ng gwardya, eto na, lusot na sila. So, ang gagawin ng mga empleyado, i-intimidate ka. Tulad yan, maglalabas sila ng laptop sa company yung gano'n sa government. So, alam mo na laptop yon. So, sabihin mo, ay ma'am, mayroon bang gate pass yan, ma'am? Sabihin mo gano'n. Eh, kung hindi mo alam na hingian mo ng gate pass yun, ngingiti ka lang. Ganon sa tabi mo. Di ba? Ngayon, tinanong na ngayon, sinong naglabas ng gate ng laptop na to? Di ba? Tatlo kayo nagpalitan. Ikaw yung tanga na walang training na security guard, hindi mo alam ang gagawin mo. Sino nadamay mo? Sige, sino nadamay mo? Yung dalawa mong kasama na security guard na maayos nagtrabaho. Kasi ikaw na lang dun eh. Wala naman ang kasama dun na wala ka nang kasama dun sa duty mo. Ikaw na lang eh. O pre, ano na, okay na pre, tinuro ko na sa ilat pre, no? So, tinuro sa'yo ng kasama mo ang karakteristik ng pinagdudutihan nyo, pero hindi ituturo ng kasama mo ang standard procedure ng trabaho natin. Which is yun nga, isa yun sa mga standard procedure, yung manghingi ka ng gate pass. Hindi mo ginawa, dahil hindi mo naman alam ang gagawin mo, dahil hindi ka nga nag-train. No? Tulad nun sa video, di ba? Pre, na-record mo ba yung mga sasakyan na lumabas-pasok sa area natin? Oo, buddy, ni-record ko. Ayan o, pre, o yan o. May truck na dumaan, di ba, pre? Record na yan, pre, di ba? Tapos may kuha. Di ba? Kung ikaw kasama, di ba, nakaka-bad trip? Di mo sa, parang gusto mo sabihin, pre, may utak ka ba o talagang katangahan lang talagang iniiral mo? Di ba? Ano yung standard procedure ng pag-duty natin? Una-una yung recording. Recording sa logbook. So, what is logbook? Baka pag-duty mo, hindi mo alam kung what is logbook. Di ba? Mayroon akong mga kwan dyan. Mga tinatawag na video dyan. Marami. Paano maglagay mag-proper logbook. Paano maglagay magsulat sa logbook. Paano? Mayroon akong video dyan. O, di ba? Paano mag-proper turnover. Paano mag-proper assume? Akala nyo, basta na lang upo ka dyan? Para mag-assume? Akala mo gano'n na lang? May mga magwardya na magulang. Turo ko sa inyo. May kasama kami na nanakawan yata siya, pero alam niya nang nawala. Ang ginawa niya, tinon-over niya doon sa kasama. Sa kasama, tinon-over niya. Doon kami sa isang government, parang hindi niya napansin na wala yung antina yata ng sasakyan. So, sinabi lang niya doon, tinorder niya, all vehicles are, no problems, at saka intact. So, ngayon, mabuti na lang yung nag-assume, binasa niya yung turnover niya. So, pumasok sa isip niya, bakit niya in-specify ito? So, ibig sabihin, may problema to. In-specify niya para pag pirma niya, pre, ang liwanag naman sa logbook mo, nakanote yan yun. No problem, intact lahat ng sasakyan. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, may nawala, ako ikukan mo. Dapat hindi mo in-assume yan kung ganun man. Di ba? Matalas ka, may alam ka, kung tanga-tanga ka, babanat ka ngayon. Namana mo yung problema ng posting mo. Kasi bakit? Wala kang knowledge sa duty. Isa pang senaryo. Nung nag-duty ako sa Tarlac, dahil baguhan ako,
sa Tarlac, baguhan ako eh. So, nilipat ako ng ibang pwesto. Paglipat sa pwesto, doon na, turnover na. So, in-itemize ko ngayon. Nag-itemize siya eh. So, nabasa ko, still post. Still post, walang sukat, walang gaano katahaba, gaano kakuan, basta still post. So, tinanong ko, pre, asan to still post na to? Sabi nandyan lang, natakpan na mga kuan, na mga kuan daw yung damo-damo. So, sinilip ko gano'n. Sinilip ko. Pre, hindi ko makita sabi ko gano'n. Nandyan lang nga lang yan, pre, baka may ahas pa dyan eh, mayari pa tayo dyan. Gano'n ngayon yung isa. Napaka-diskumpiyado mo naman masyado, sabi niya. Pre, hindi ko nga nakikita, pre. Sabi ko, alam mo namang baguhan ako rito eh. Kung nagpa-intimidate ako doon sa kasama ko, nagpa-intimidate ako ha, dahil nagsabi niya, ang diskumpiyado ka naman masyado. Kung nagpa-intimidate ako doon, diyari ako. Sabi, pre, ituro mo lang sa akin pagkatapos, okay na. Sa sobrang inis niya, pinuntahan niya yung still post na sinasabi niya. Pagpunta, wala na pala. Kasi yung still post na yun, pwede mo ipatimbang yun. At pera yun. Ngayon, pagtingin ko, wala naman oh. Nga no, asan na kaya yun? Sabi yung ganun. So pre, inote mo yan na not including yan. Not included sa turnover mo. I-considered mo na as missing yan. So hindi niya ngayon malaman kung anong gagawin niya. Kinuha niya, parang ni-note niya na not included. Tapos pinirmahan niya. Ngayon ako naman, pag-assume ko, receive all items listed below, not including the still post, negative in his position. Oh. At nag-note pa ako ng another note doon sa still post. Ngayon, naggawa ako ng information report. Galit na galit sa akin yung mga kasama ko. Bakit ba daw nagbigay pa ako ng information report? Sabi ko, bakit hindi ako magbibigay ng information report? Paano kung mag-imbestiga, isasama ako? Ako pa kasama sa kwan dyan, sa tinatawag na isa-charge ka kasi fault of one is a fault of all. Ganun ang diskarte ng mga gwardiya eh. So, alam mo kung paano dumiskarte. Kasi nga, alam mo ang standard natin. Hindi yung mag-duty ka, sinalang ka na hindi mo alam. Pati sa pag-logbook, simpleng logbook, hindi mo alam. So, kaya yung mga kasama mo, na masasabihan kang, bobo mo naman pre. Tanga mo naman, bad buddy. Ganunin ka, at ikaw, masama loob mo. Pero ayaw mo tanggapin na totoo yun. Kasi nga, hindi mo alam ang standard duties and responsibilities ng isang security guard. Gusto mo lang kumita, pero hindi mo alam na kaya yung ibang gwardiya diskumpiyado at palagi naninigurado kasi kalayaan mo, kaligtasan mo, at maaari ka pang makabayad nang wala sa oras. Imbis na nagtrabaho ka para kumita ka para sa pamilya mo, nagka-charge ka tuloy. I-charge ka ng agency mo. Dahil bakit? Hindi mo alam ang ginagawa mo. Basta salang ka lang ng salang. Ngayon, kung sasabihin mong, oo nga, wala akong training eh. Wala akong kaalaman eh. Wala na kayong lusot. Kasi bakit? Sa YouTube pa lang, halos tinuturo na. May nakita nga akong vlog, paano maglaba. Natawa ako. Dahil lahat ng content nagawa na. Guys, turuan ko kayo kung paano magsampay ng labahan. Isipin mo, pati pagsampay ng labahan, tinuturo na sa YouTube. So, anong dahilan mo para hindi mo alam ang trabaho? Lahat binigay na sa YouTube. Lahat binigay na. I-search mo lang paano. Oh. Kung wala ka training ngayon, sinalang ka, manood ka ng YouTube. Punta ka sa channel ko. Marami ka matututunan. Doon pa lang, alam mo na. Hindi yung iingot-ingot ka doon sa duty mo. No? Tulad yan, mayroon akong nakitang isang video na prank. Yung bali-baliw na vloggers,
parang tunari baliw siya, ginugulo niya yung tinatawag na gwardya. Tinataboy siya ng gwardya. Yung gwardya naman, pinataboy siya hanggang dun sa unahan. Pero yung kanyang entrance, iniwan niya na. Pasok-pasok na yung mga tao. Kaya ka nasa entrance, kasi nga, haharangin mo yung mga taong pumapasok. Baka may dalang mga baril, pasabog, pang ano-ano dyan. Iniwan mo yung pinaka-primary function mo. Dahil doon sa kunwaring bali-baliwa na vlogger, na pinaprangka. Tandaan mo yung primary function mo. Bakit ka nilagay sa entrance? Dahil entrance guard ka. Bakit ka nilagay sa warehouse? Dahil warehouse guard ka. Anong trabaho mo doon? Ano yung primary function mo doon sa warehouse? To monitor in and out items. Para yung kumpanya hindi malugi. O ikaw lang din kumukuha ng mga items doon sa warehouse. So supposed to be dapat don't involve duties na wala kang alam. Kasi nga, siyempre, mapapahamak tayo. Okay? So guys, yun lang naman. Wala namang kakwinta-kwinta ito pinag-usapan natin. Nagre-remind lang ako na standard duties natin, dapat alam natin. Huwag tayo magtatanga-tanga sa duty para hindi tayo makatanggap ng masasakit na salita na mayayabang din natin kasama. Okay guys? So I hope na maliwanag, maligyan yung like. Pero kung malabo guys, kung napapangitan, dislike na video guys. Wala naman problema sa akin yun. At yung mga baguhan, kung nagustuhan nyo yung video natin, ma-subscribe nyo. At notification bell. Baka may mga wala tayong kwentang mga topic mapag-usapan natin, makakadagdag din sa kaalaman nyo. Kita-kita tayo guys sa next video guys. Bye-bye!